Ito na ang talakayan ng issue ng bayan kung saan kasama ang boses ng mamamayan. Mas malaking take-home pay. Yan ang gustong mangyari ni Pangulong Marcos kaya hinihiling niya sa Kongreso na taasan ang taxable income ng mga manggagawang Pinoy. Sa ngayon, 250,000 pesos na annual salary ang exempted sa tax. At gustong itaas yan ng Pangulo sa 350,000 pesos. Para ipaliwanag sa atin yan, makakasama natin ngayong umaga si BIR Deputy Commissioner Marisa Cabreros. Good morning, ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Ma'am, salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Para maintindihan lang po ng ating mga kababayan, pakipaliwanag po yung gustong mangyari ng Pangulo na exemption sa tax na from 250,000 to 350,000. Okay. Yung pong 250,000 na threshold na exemption is buhat po yan sa train law na nabalangkas po noong 2017. So, syempre po, noong 2017 at ngayon, malaki na po ang pinagbago ng halaga ng piso. So, kung itataas po yan through an amendment sa batas sa 350,000, mabawalan po ng buwis by 15,000 po. Kasi sa ngayon, sa batas po ngayon, yung 350,000 po kada taon, ang tax po niyan is 15,000 pesos. Ma'am, pero ma'am, at kakayanin naman po yung kung tataasan po natin. Kung tataasan po, kung ang tinutukoy niyo po is revenue for gun, so Yes, ma'am. maaari pong bumaba po ang koleksyon ng BIR kasi kung tataas siya ng 350,000, mababawasan ang buwis ng 15,000, babalik naman po itong dagdag na take-home pay sa pera po ng ating kumikita. So pwede niyang i-gastos uli yan sa merkado, consumption, or pwede pong savings. Okay. So, ibig sabihin, ma'am... So, meron naman pong Opo, buwis go ahead yan. po. Sige, ma'am. Go ahead po. Yes po, babalik po yung additional take-home pay na pwede pong makonsume ng ating kumikita at pwede rin pong maging savings. So kung magkakaroon din naman po ng pakinabang ang ekonomiya kasi yung pong indirectly is mabibili niya ng produkto, so yung nagtinda ng produkto, magbabayad po ng buwis. So, and at the same time po, ang BIR po is mas paiintigin po namin ang paghahabol po sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ayun. Kasi yung pong nagbabayad ng tama, dapat po ang reforma para sa kanila para mas madali po at mawala ang burden ng taxation sa kanila. So, ibig sabihin po, Ma'am Marisa, wala naman pong malulugi, both sides. At win-win solution po ito para po sa mga empleyado, pati na rin po sa mga negosyo at iba pa pong sektor. Tama po ba? Yes po, yes po. Sinusuportahan po ng BIR kasama ng Department of Finance ang panukala po ng ating Pangulo. Okay, ma'am, ongoing po ang implementation ng BIR sa one-time tax abatement program sa micro-entrepreneurs ngayong year. Ano po ba ang mga negosyo na sakop po ng programang ito? Okay po. Ang ating pong administrative abatement program para po sa mga micro taxpayers. Ang ibig sabihin ng micro taxpayer is ito po yung mga negosyante na hindi lalagpas ng 3 milyon ang gross sales sa isang taon. So kung meron po silang mga open liabilities, hindi po napagbayaran ng mga buwis, penalties sa filer cases, existing po sa datos ng BIR as of December 31st, 2025, na ang kalahatan po sa isang taon ay hindi naman po lalagpas ng 80,000 pesos, pwede ho sila mag-avail ng one-time abatement, magbabayad lang po sila ng 5,000 pesos kada taon, malilinis na ho yung kanilang information, ma-close po namin yung mga liability nila, para po clean slate at mawalan din po ng problema yung ating maliliit na negosyanteng laging nag-aalala silang meron sila mga open liability sa BIR. Ma'am Marisa, kamusta naman po yung laban ng BIR doon sa mga pasaway, mga hindi po nagbabayad ng tamang buwis, lalo na yung mga malalaki po mga kumpanya? Ayan. Yan naman po is tinutuloy po namin ang aming
programa ang tinutukoy namin is yung Run After Tax Evaders. Kung pong may makalikom na kami ng tamang ebidensya laban po sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis, tuloy-tuloy po ang aming programa sa pagpa-file ng kaso against them. Ayun. Opo. Ma'am Marisa, pahuling tanong na lang po, may mga senador po na naghain ng panukala na alisin ang 12% VAT sa kuryente. Posible po ba ito at hindi po kaya mapipilayan ng gobyerno? Pagdating po dyan sa panukalang pagtatanggal ng VAT, ipaalala ko lang po na depende po kami, sumusunod po kami kung ano ang mababalangkas na batas. Kung nasa kamay po ng Kongreso, na isa batas po ang pagtatanggal ng 12% VAT sa kuryente. Kapag nangyari po yun, isusunod lang po ang BIR. So maaari pong magkakaroon ng revenue for gun, pero tuwing nagbabalangkas naman po ng batas ang Kongreso, meron din naman po silang inilalaan na recovery mechanismo. And kami naman po sa BIR is pag-iigtingin lang namin ang pag-i-enforce ng tax para po mahuli namin na mapagbayad po yung mga hindi nagbabayad ng tama. Alright, maraming salamat po, Ma'am Marisa, sa uulitin po ha, Ma'am ha? Yes po, maraming Ayun. salamat po. Ayan po, nakapanayan po natin BIR Deputy Commissioner Marisa Cabreros. Hey, there's that morning.